Welcome po sa ating pagbabasa ng seremonyang pastor. Dito tayo ngayon sa burol at libing. Ang pagkamatay ng isang mahal na buhay ay isang manukot na bahagi ng buhay. Ito ay hindi dapat tanggi. Ganun pa man, ito ay isang magandang pagkakataon upang ang iglesia ay makapaglingkod ng mga namatayan, lalo-lalo na kung ang mga ito ay kasapi sa katawan ni Kristo. Malaki ang panapapel ng pastor sa ganitong uri ng gawain. Ang kanyang kaya magkaramdam sa pangarangan ng mga namatayan ay malaking tulong upang higit na epektibo ang paglilingkod na gagawin ng iglesia. Madalas ang mga nagulila ay pinaghilaan ng loob at hindi masyadong makapag-isip ng ibang bagay maliban sa kanilang nararamdaman na kalungkutan. Malaking tulong kung ang pastor ay makakasama sa pagpaplano ng burol at libing ng namatayan, gaya ng pagkuha ng kabaong, pagbahanap ng sementeryo, paglilibingan, lugar ng pagburulan, mga katalagang sulat sa sabita at iba pa. Subalit kailangan silakin na mga ito ay alam ng mga nakulila at ang huling pagbabasa ay karapatan nila. Dahil pa sa mga Pilipino, ang mga patay ay lubos sa ginagalang. Ang pagkakaroon ng gawain gabi-gabi ay karaniwang ginagawa. Dapat maging handa ang pastor at ang buong iglesia para dito. Ang mga gawain ay dapat tumugon sa pangailangan ng namatayan. Ang pagkakaroon ng kagulayan ay narapat na paksa sa bawat gawain gabi. Ang kopya mainom bago mag-umpisa ang gawain ay mainam kung makapaglaan o pagbigay ng kopya ng mga awit sa mga nakikiramay ay git na mainam. Maliban sa presensya ng pastor upang mapalakas ang mga nagulila, ang pagkakataon ito ay siya rin magandang panahon upang makapagmensero sa mga di mananampalataya na membro ng pamilya o sa mga nakikiramay. Sila ay bihirang makarinig ng salita ng Diyos. Kung kaya ang gawain ay maaaring maging isang daan upang makilala nila ang Panginoong Hesus. Ang mensahe ng pastor patungkol sa tunay na pag-asa kay Hesus ay isang magandang hamon para sa kanila. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos.